Alam ko kung gaano kahalaga maintindihan ang konseptong ito, kaya sa video na ito, walang hook, walang flashy intro, diretsuhan lang tayo. Kasi minsan mas kailangan ng tahimik na paliwanag kaysa sa maingay na simula. Kung gusto mong matutong maging emotionless, kailangan mo munang maintindihan ang emosyon mismo. Dito magsisimula ang lahat. Marami kasing gustong maging emotionless para hindi na masaktan, hindi na maapektuhan, o para lang manatiling kalmado kahit gumuho na ang paligid. Pero ang tanong, alam mo ba kung ano talaga ang emosyon? Kasi hindi mo kayang kontrolin ang bagay na hindi mo pa nauunawaan. Kaya bago natin pag-usapan kung paano maging emotionless, kailangan muna nating tuklasin kung saan nanggagaling ang emosyon. Kaya sa bawat punto ng video na ito, makinig ka ng mabuti, lalo na sa ika-4 na bahagi, kasi kung lalampasan mo yon, hindi ako malulugi, ikaw ang talo. Minsan kasi isang maliit na paliwanag lang ang kayang baguhin ang paraan ng pag-intindi mo sa sarili mong emosyon, at doon mo mararamdaman ang unang hakbang ng pagiging tunay na kalmado. What are emotions? Ang emosyon ay mga damdaming lumilitaw sa loob mo bilang tugon sa isang sitwasyon. Parang signal ng isip at puso na nagsasabi kung anong pakiramdam mo sa isang bagay. Kapag may nagsabi sa iyong maganda ang ginawa mo, gumagaan ang loob mo. Kapag may bumastos o nag-ignore sa'yo, biglang sumisikip ang dibdib mo. Yun ang emosyon. Pero eto ang totoo, hindi galing sa sitwasyon ang emosyon. Galing yan sa kahulugang ibinibigay mo sa nangyari. Kapag positibo ang meaning mo, masaya ka. Kapag negatibo, bigla kang nasasaktan. Halimbawa, buong gabi kang nagtrabaho tapos pinuri ka kinabukasan. Ang gaan ng pakiramdam mo. Pero kapag may bumatikos sa parehong gawa mo, parang gusto mong sumuko agad. Ibig sabihin, hindi ang sitwasyon ang gumagawa ng emosyon mo, kundi ang interpretasyon mo dito. Ang utak mo ang nagdedesisyon kung mabuti ba o masama ang nangyari. Kaya dalawang tao pwedeng sabay makaranas ng isang bagay, pero magkaiba ang reaksyon. Kasi magkaiba silang magbigay ng meaning, doon nagsisimula ang emosyon. Where emotions come from? Ang utak mo ay parang supercomputer na may kanya-kanyang system para sa bawat gawain. Merong parte para sa pag-iisip, yun ang logical system na nagdedesisyon kung tama o mali. At meron namang parte para sa pagdama, yun ang limbic system. Sa loob nito may maliit na bahagi na tinatawag na amygdala, at doon nakatira ang sentro ng emosyon. Kapag may nangyari, tulad ng may sumigaw o may nagpasalamat sa'yo, unang tumatanggap ng signal ang amygdala bago pa ang isip mo. Kaya nararamdaman mo muna bago ka pa mag-isip. Halimbawa, naglalakad ka tapos biglang tumahol ang aso. Hindi mo na iniisip kung mabait ba siya o hindi, kusa kang napapaatras. Yun ang amygdala mo na nagpapadala ng signal ng takot. Kaya ganito ang proseso, may nangyayari, ang utak mo ang unang nag-a-analyze, tapos nagtitrigger ng emosyon, at nararamdaman ito ng katawan. Mabilis ang tibok ng puso, nanlalamig ang kamay, minsan napapaluha ka pa. Ang utak ang lumilikha ng emosyon, ang puso ang nakadarama, at ang katawan ang nagre-react. Ganun kasimple pero ganun din kalalim. How emotions control you? Kapag umaangat ang emosyon mo tulad ng galit, takot, o lungkot, kadalasan dalawang bagay lang ang ginagawa natin. Una, nagre-react agad. Pangalawa, pinipigilan ng pilit. Pero pareho yang mali. Kapag nag-react ka agad, emosyon ang may hawak sa'yo. Kapag pinigil mo naman, lalo lang itong lumalakas sa loob hanggang sumabog din sa huli. Ang unang hakbang para hindi makontrol ng emosyon ay awareness. Ang ibig sabihin nito, obserbahan mo lang nang walang husga. Kapag naramdaman mong tumataas ang galit, huwag ka munang sumigaw, huwag kang magpaliwanag, huwag mong itago. Huminto ka lang sandali at damhin kung anong nangyayari sa loob mo. Pakinggan mo ang tibok ng puso mo, pansinin kung mababaw ba ang hinga mo. Pag ginawa mo yon, masasabi mo sa sarili mo, may galit, imbes na, galit ako. Maliit lang ang pagkakaibang yon pero malaki ang epekto. Kapag alam mong may galit lang, hindi ikaw ang galit mismo, nakaangat ka na sa emosyon mo. Doon lumalabas ang tinatawag na power of awareness, yung agwat sa pagitan ng nararamdaman mo at ng reaksyon mo. At habang humahaba ang agwat na yon, humihina ang emosyon hanggang tuluyang mawala. Where emotions are born. Bawat emosyon ay nagsisimula sa isang simpleng thought. Walang emosyon na lumilitaw lang bigla. Kapag naisip mong iniwasan ka ng isang tao, doon nagsisimula ang kwento ng isip mo. Sinasabi mong baka hindi ka na niya gusto, o baka may mali kang ginawa. At bago mo pa mapansin, naramdaman mo na ang lungkot at pagdududa sa sarili mo. Pero kung titigil ka sandali at titingnan mo ng malinaw, ang totoo lang ay may taong hindi lang sumagot o hindi tumingin sa'yo. Lahat ng kasunod, gawa na ng isip. Yun ang tawag na imagination na ginawang totoo ng emosyon. Kaya tandaan mo, hindi lahat ng naiisip mo ay totoo. At hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Minsan kwento lang ng isip na pinalaki ng damdamin.
Ang pagiging emotionless ay hindi ibig sabihin na titigil ka ng mag-isip. Ang utak mo ay patuloy na gagawa ng libo-libong thoughts araw-araw. Pero ang totoo mong control ay kung alin ang pipiliin mong paniwalaan. Hindi ka kayang hilahin ng isang thought kung hindi mo ito paniniwalaan. Doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan, sa pagpili kung saan mo ibibigay ang paniniwala mo. Dependence on others. Nagiging delikado ang emosyon kapag ang halaga mo ay nakabase sa opinyon ng iba. Habang umaasa ka sa papuri o atensyon nila, sila ang may hawak ng remote ng emosyon mo. Kapag pinuri ka, masaya ka. Kapag binaliwala ka, wasak ka agad. Ibig sabihin, hindi mo na kontrolado ang sarili mong estado dahil nakatali na ito sa kilos ng ibang tao. Ang pagiging emotionless ay hindi tungkol sa pagtigil ng pag-care. Ang ibig sabihin nito, alam mo pa rin ang halaga mo kahit walang nakapansin. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit kanino para maramdaman mong sapat ka. Kapag nakuha mo yon, kahit anong gawin nila, mananatiling buo ka sa loob dahil alam mong hindi nila kayang bawasan ang halaga mo. Kaya tandaan mo ito, bawat expectation ay nakatagong demand. Kapag gusto mong umakto ang mundo ayon sa gusto mo at hindi ito sumunod, doon pumapasok ang frustration. Pero kapag binitiwan mo ang lahat ng inaasahan, doon mo mararanasan ang totoong kapayapaan. Dahil wala nang rejection na kayang gumalaw sa balanse mo. Building the logical shield. Nagiging mapanganib ang emosyon kapag dito ka nagdedesisyon. Kasi kapag galit o takot ang basehan mo, madalas mali ang kalalabasan. Napapabilis ka sa desisyon, napapasobra sa salita, at sa huli may pagsisisi. Kaya kailangan mong bumuo ng tinatawag na logical shield, isang mental filter na magtatanong bago ka kumilos. Tumutulong ba ang nararamdaman kong ito sa pag-unlad ko? Kapag ang sagot ay hindi, tanggapin mo lang ang emosyon pero huwag mong sundan. Yun ang disiplina ng isip na hindi natuturuan sa eskwela. Kasi dito mo natututunan kung paano damhin ang emosyon nang hindi ito ang nagdidikta ng kilos mo. Kapag matatag ang logic mo, nananatili sa lugar ang emosyon. Hindi mo ito tinitigil, pero hindi mo rin hinahayaang mamuno. Kaya mapapansin mong kalmado ang mga taong mentally strong. Hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil disiplinado ang emosyon nila. Pinapadaan nila sa isip bago mag-react ang puso. Kapag pinagsama mo ang awareness at logic, nabubuo mo ang isang armor na kayang tumanggap ng emosyon pero hindi nababasag. Yun ang tunay na kalakasan ng isip. Sa dulo ng lahat ng ito, nasa iyo pa rin ang desisyon. Mananatili ka bang alipin ng emosyon mo o matututunan mong ikaw ang magdidirekta nito? Walang shortcut sa pagiging emotionless, pero may daan para maging malaya ka sa bawat pagtaas at pagbaba ng damdamin mo. At nagsisimula yon sa pag-intindi, hindi sa pag-iwas. Kapag natutunan mong kontrolin ang loob mo bago ito makontrol ng mundo, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng mararamdaman, kundi ikaw na ang pumipili kung kailan ka tatablan. Yun ang totoong lakas, hindi sigaw ng tapang, kundi katahimikan ng kontrol. Kaya kung may gusto kang itanong o gustong linawin, i-comment mo lang sa baba. Binabasa ko lahat ng yan, at minsan doon din nagsisimula ang mga susunod kong video. Kung gusto mong patuloy matutunan kung paano palakasin ang isip mo, i-like mo ang video na ito at mag-subscribe. Dito, lagi kang may matututunan bago ka pa masaktan ulit.